Sa liblib na baryo ng San Isidro sa pagitan ng masukal na kagubatan at matatayog na bundok, naninirahan ng isang pamilyang kinatatakutan ng mga nilalang ng dilim at iginagalang ng mga tao, ang pamilya ng mga antingero. Sa loob ng maraming salinlahi, ang kanilang angkan ay naging tagapangalaga ng baryo laban sa mga aswang, mangkukulam at iba pang masasamang espiritu na sumasalanta sa mga mamamayan tuwing sumasapit ang dilim. Ang kanilang pangalan ay hindi basta binabanggit ng mga nilalang ng kadiliman sapagkat ito'y may kasamang takot at pangamba. Ang pinakamatanda sa angkan ay si Tino, isang lalaking may ubaning buhok, matalim na mga mata at balat na bakas ang maraming laban sa kasamaan. Sa kabila ng kanyang katandaan, taglay pa rin niya ang pambihirang lakas at kapangyarihan mula sa kanyang mga anting-anting, agimat at sinaunang orasyon na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Si Tino ang haligi ng kanilang pamilya. Siya ang nagsilbing guro, mandirigma at bantay ng kanilang angkan. Marami ng aswang ang kanyang napatay, maraming tikbalang ang kanyang napaamo, at hindi mabilang na maligno ang kanyang napaalis sa baryo. Ngunit ang panahon ay hindi kayang pigilan ni Numan. Habang siya'y tumatanda, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ipasa ang kanyang tungkulin sa kanyang nag-iisang anak na si Anton. Si Anton ay matangkad, matipuno at may pusong kasing tapang ng kanyang ama. Bata pa lamang siya'y sinanay na siya ni Tino sa paggamit ng espada na may bendisyon, langis na banal, mga orasyon laban sa kadiliman, at sa wastong paggamit ng mga agimat. Ngunit kakaiba si Anton. Bagamat siya'y isang mahusay na mandirigma, taglay niya ang kabaitan at awa na minsang nagiging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan sa pakikipaglaban. Naniniwala siyang hindi lahat ng nilalang ay agad dapat patayin sapagkat may ilan ding maaaring naligaw lamang. Ito ang bagay na madalas nilang pagtalunan ni Tino. Ang aswang ay aswang, madalas sabihin ni Tino. Kapag nagatubili ka, buhay mo at buhay ng pamilya mo ang kapalit. Tahimik lamang si Anton sa tuwing naririnig iyon, ngunit sa kanyang puso'y may mga tanong na hindi niya masagot. Kasama ni Anton ang kanyang asawang si Liza, isang magandang babae na hindi ordinaryo. Si Liza ay anak ng isang albularyo mula sa Karatig Bayan. Marunong siyang gumawa ng mga halamang gamot, panlunas sa sugat at pananggalang laban sa kulam. Siya ang nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan, mapagmahal na asawa at mapag-arugang ina. May dalawa silang anak, si Miguel, ang panganay, at si Manuel, ang bunso. Si Miguel ay 16 na taong gulang, seryoso, matapang at likas na mahusay sa pakikipaglaban. Sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang lakas. Sinasabing mas malakas pa siya kaysa kanyang ama noong kabataan nito. Si Manuel na may 14 na taong gulang, matalino, mausisa, at may likas na kakayahang makaramdam ng presensya ng mga espiritu. Siya ang tipo ng batang mas gumagamit ng isip kaysa lakas at may pambihirang koneksyon sa mga sinaunang dasal at mahiwagang simbolo. Bagamat magkaiba ang kanilang kakayahan, parehong mahalaga ang dalawang magkapatid sa magiging kapalaran ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang mapayapang pamumuhay, may isang lumang kasamaan ng muling nagising sa kailaliman ng kagubatan. Sa pinakamadilim na bahagi ng bundok Matanglawin, kung saan hindi sumisikat ng lubos ang araw, naninirahan ang isang makapangyarihang pangkat ng mga aswang na pinamumunuan ni Amara, ang reyna ng mga mandaragit. Si Amara ay hindi ordinaryong aswang. Noong unang panahon, siya'y muntik nang mapatay ni Tino
sa isang madugong labanan. Ngunit sa halip na tuluyang mamatay, siya'y nagtago, lumakas at naghintay ng tamang panahon upang maghiganti. Sa loob ng maraming taon, palihim niyang pinalawak ang kanyang hukbo. Mga aswang na kayang lumipad sa gabi, mga manananggal na sumisipsip ng buhay, at mga halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. At ngayong humihina na si Tino dahil sa katandaan, alam ni Amara na ito na ang kanyang pagkakataon. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang malamig na hangin ang bumalot sa buong baryo. Tahimik ang paligid, ngunit tila may kakaibang bigat sa hangin. Habang nakaupo si Tino sa kanilang balkonahe, bigla niyang naramdaman ang pamilyar na presensya. Dahan-dahan siyang tumayo, hinigpitan ang hawak sa kanyang lumang baston na yari sa kahoy ng balete at tumingin sa masukal na kagubatan. Nagbalik ka rin sa wakas, bulong niya. Lumabas si Anton dala ang kanyang itak na may nakaukit na banal na simbolo. Ama, ano po iyon? Hindi agad sumagot si Tino. Ngunit maya-maya ay nagsalita siya ng may bigat. Ang digmaan na inakala kong natapos na ay magsisimula pa lamang. Hindi nagtagal, isang nakapangingilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kasunod nito ang sunod-sunod na tahol ng mga aso, iyak ng mga sanggol at takot ng mga tao. May unang biktima na naman. Isang pamilya sa dulo ng baryo ang natagpo ang wala ng buhay. May mga marka ng matutulis na pangil sa leeg. Niyanig ng takot ang San Isidro. Alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Nagbalik na ang mga aswang. Kinabukasan, agad nagpulong ang pamilya ni Tino. Hindi ito ordinaryong pag-atake, sabi ni Liza, habang sinusuri ang sugat ng mga bangkay gamit ang kanyang kaalaman. Tama siya, dagdag ni Manuel. May kakaiba akong naramdaman kagabi. Parang may mas malaking puwersang gumagabay sa kanila. Namutla si Tino. Si Amara. Nagkatinginan ang lahat. Ikinuwento ni Tino ang nakaraan. Kung paano niya muntik nang mapatay ang reyna ng mga aswang 40 taon na ang nakalipas. Akala ko'y tapos na siya, ani Tino. Ngunit nagkamali ako. At ngayon, babalik siya hindi lamang para maghiganti, kundi para lipulin tayong lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ng kanyang lolo. Ngunit kasabay nito'y may apoy ding sumiklab sa kanyang dibdib. Kung ganoon, matapang niyang wika, hindi tayo dapat matakot, lalaban tayo. Napatingin si Tino sa kanyang apo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang kabataan kay Miguel. Ngunit si Manuel ay nanatiling tahimik, sapagkat sa kanyang isipan may mas mabigat na pangamba. Hindi lamang simpleng digmaan ang paparating. May isang lihim na matagal nang nakatago sa kanilang pamilya. Isang lihim na maaaring magpabagsak sa kanilang lahat. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing ang baryo, isang anino ang lihim na pumasok sa bakuran ng pamilya. Ito'y hindi tao, mapupulang mata, mahahabang kuko, ngiting puno ng dugo. Ngunit bago pa ito makalapit sa bahay, biglang nagliwanag ang mga anting-anting na nakabaon sa paligid ng kanilang lupa. Napaurong ang nilalang at sumigaw sa sakit. Lumabas si Tino, tanga ng kanyang agimat. Sabihin mo sa iyong reyna, mariing sambit niya, na hindi papatay ang dugo ng mga antingero. Ngunit sa likod ng nilalang, unti-unting lumitaw ang isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok, maputlang balat, mga matang kasing lamig ng kamatayan. Si Amara. At sa unang pagkakataon matapos ang 40 taon,
muling nagtagpo ang dalawang mortal na magkaaway. Ngumiti si Amara. Tino, matagal kitang hinintay. Namutawi ang malamig na katahimikan. At doon nagsimula ang digmaan ng dugo, kapangyarihan at pamana, ang laban ng pamilya ng mga antingero laban sa pinakamadilim na hukbo ng mga aswang. Ngunit sa labanang ito, hindi lamang lakas ang masusubok, kundi pati ang kanilang pagkakaisa, pananampalataya at ang lihim na nakatago sa kanilang dugo. Nanatiling tahimik ang buong paligid habang nagkakatitigan sina Tino at Amara sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang malamig na hangin ay tila huminto. Ang mga kuliglig sa kagubatan ay biglang natahimik. Maging ang mga aso sa baryo ay nagkubli sa takot. Nararamdaman ni Anton ang mabigat na presensya ng babae sa harapan nila. Hindi ito ordinaryong aswang. Ang lakas na nagmumula rito ay tila kayang lunurin ang buong baryo sa dilim. Humakbang si Anton sa tabi ng kanyang ama at hinugot ang kanyang itak. Ngunit itinaas ni Tino ang kanyang kamay. Huwag muna. Hindi inalis ni Amara ang kanyang malamig na ngiti habang pinagmamasdan ang buong pamilya. Tumanda ka na, Tino, mahinahon niyang sambit. Ngunit buhay ka pa rin, nakakabilib. Hindi mo pa rin iniwan ang kadiliman, sagot ni Tino. Hindi tulad mo, wika ni Amara. Ako'y naging mas malakas. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Amara. Kasabay noon ay unti-unting lumabas mula sa kadiliman ang ilang nilalang na may mapupulang mata at maputlang balat. Mga aswang. Tahimik silang nakatayo sa likuran ni Amara na parang mga gutom na hayop na naghihintay lamang ng utos. Agad namang nagsimulang magliwanag ang mga agimat na suot ni na Anton at Tino. Maging si Manuel ay napaatras habang nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang katawan. Hindi sila ordinaryong mga aswang, bulong niya. Napatingin si Tino sa kanyang apo. Tama ka. Lumapit ng bahagya si Amara. Hindi ako naparito para lumaban ngayong gabi, sabi niya. Nais ko lamang makita kung gaano nakahina ang pamilya mong minsang kinatakutan ng buong kadiliman. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang hawak niyang maikling espada. Subukan mong lumapit, mariin niyang sabi. Napatingin si Amara kay Miguel at sa unang pagkakataon, tila may kakaibang interes na sumilay sa kanyang mga mata. Siya ba ang apo mo? Tanong nito kay Tino. Hindi sumagot si Tino, ngunit lalong ngumiti si Amara. Ramdam ko ang lakas niya. Hindi nagustuhan ni Anton ang paraan ng pagtitig ng reyna ng mga aswang sa kanyang anak. Layuan mo siya. Tumawa ng mahina si Amara. Maghanda kayo, sabi niya habang dahan-dahang umaatras sa dilim. Dahil sa susunod na pagkikita natin, dugo na ang babaha. Unti-unting naglaho sa kadiliman ang mga aswang kasama si Amara. Ngunit kahit wala na sila, nanatili ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Walang nagsalita ng ilang sandali. Hanggang sa marahang bumuntong hininga si Tino. Nagsimula na nga. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang nakita mismo ni Tino si Amara. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga tao. Marami ang nagsimulang magsara ng kanilang mga bahay bago pa lumubog ang araw. Ang iba na may naglagay ng bawang, asin at mga krus sa kanilang mga pintuan. Ngunit alam ng lahat na hindi sapat ang mga iyon laban sa hukbo ni Amara. Sa loob ng bahay ng pamilya, naghahanda na sina Anton at Tino. Inilatag ni Tino sa lamesa ang ilang lumang agimat
langis at mga papel na may sinaunang orasyon. "Makinig kayong mabuti," sabi niya kina Miguel at Manuel. "Hindi na kayo mga bata. Kailangan ninyong matutunan ang tunay na laban." Tahimik na nakinig ang magkapatid. Hinawakan ni Tino ang isang lumang agimat na yari sa pilak. "Ito ang agimat ng apoy," paliwanag niya. "Kayang sunugin nito ang laman ng mga nilalang ng dilim." Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis. "At ito naman ang banal na langis. Kapag pinahira ninyo ang inyong armas nito, mas magiging mabisa laban sa mga aswang." Maingat na pinagmamasdan ni Manuel ang bawat bagay, samantalang si Miguel ay tila sabik ng sumabak sa laban. Ngunit napansin niyon ni Tino. "Ang tapang na walang disiplina ay kamatayan," mariin niyang sabi kay Miguel. Napayuko ang binata. "Pasensya na po." Lumapit si Liza at inilapag ang ilang halamang gamot sa mesa. "Hindi lang lakas ang kailangan natin," sabi niya. "Kapag nagsimula ang labanan, maraming masasaktan." Tumango si Anton. Ngunit sa kanyang isip, hindi mawala ang pag-aalala. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Takot siya para sa kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi, muling bumalot ang kaba sa buong baryo. Mas madilim ang langit kaysa karaniwan. Walang mga bituin. Parang nilamon ng kadiliman ang buong San Isidro. Habang nagbabantay sina Anton at Miguel sa labas ng bahay, biglang nagsimulang umihip ng malakas ang hangin. Kasunod noon ay ang mahinang ungol mula sa kagubatan. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang espada. Parating na sila. Biglang nagtakbuhan ang mga aso sa baryo habang sunod-sunod ang kanilang tahol. At pagkatapos, may isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Duguan. Takot na takot. Halos hindi makahinga. "Tulungan ninyo ako," sigaw niya habang tumatakbo papunta sa kanila. Ngunit bago pa siya makalapit, may mabilis na aninong bumagsak mula sa puno. Isang aswang. Mabilis nitong sinunggaban ang lalaki at kinagat sa leeg. Sumigaw ang biktima habang dumadaloy ang dugo. "Ano ba? Hindi na nakapagsalita si Miguel dahil mabilis nang kumilos si Anton. Sa isang iglap, tumalon siya at sinaksak ang aswang gamit ang kanyang itak na may banal na langis. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng nilalang. Umusok ang balat nito na tila sinusunog mula sa loob. Ngunit hindi pa man natatapos ang laban, isa pa, dalawa, tatlo. Sunod-sunod na lumabas ang mga aswang mula sa kagubatan. "Miguel!" sigaw ni Anton. "Sa likod ko!" Ngunit sa halip na umatras, mabilis na sumugod si Miguel. Tinaga niya ang isang aswang sa balikat. Tumalsik ang maitim na dugo. Nagulat si Anton sa bilis ng kanyang anak. Ngunit biglang may isang aswang na sumulpot sa likuran ni Miguel. "Mag-ingat!" sigaw ni Anton. Masyadong huli na. Mabilis na sumugod ang aswang papunta kay Miguel. Ngunit bago pa nito maabot ang binata, may malakas na liwanag na biglang sumabog mula sa katawan ni Miguel. Napaatras ang lahat ng aswang. Maging sina Anton at Tino ay nagulat. Napatigil si Miguel habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Anong nangyari? Ang kanyang agimat ay nagliliyab sa kakaibang gintong liwanag at tila may enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Imposible. Ngunit wala ng oras para mag-isip dahil mas marami pang aswang ang nagsimulang lumitaw sa paligid ng baryo. Kasabay noon ay ang nakapangingilabot na sigaw ni Amara mula sa kagubatan. "Patayin ninyo silang lahat!"
At doon nagsimula ang unang malawakang paglusob ng hukbo ng mga aswang sa baryo ng San Isidro. Nagdilim ang kalangitan habang nagtakbuhan ang mga tao sa takot. May mga bahay na nagsimulang masunog. May mga batang umiiyak. May mga taong humihingi ng tulong. At sa gitna ng kaguluhan, ang pamilya ni Tino ang nagsilbing huling pag-asa ng baryo. Mabilis na nakipaglaban si Anton sa dalawang aswang habang si Miguel naman ay tila unti-unting natututo sa kakaibang kapangyarihang nagising sa kanyang katawan. Samantala, si Manuel ay nakatayo lamang sa gitna ng kaguluhan. Nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil may naririnig siyang bulong sa kanyang isip. Isang boses na hindi niya kilala. Darating na ang tunay na kadiliman. Napahawak siya sa kanyang ulo at maya-maya ay nakita niya sa kanyang isip ang isang kakaibang pangitain. Isang lumang templo sa gitna ng bundok, mga bangkay, dugo. At si Amara na nakaluhod sa harap ng isang nilalang na mas nakakatakot kaysa kanya. Biglang bumalik sa realidad si Manuel habang hinihingal. Hindi si Amara ang tunay na kalaban. Ngunit bago pa niya masabi iyon, isang napakalaking nilalang ang bumagsak mula sa bubong ng isang bahay. Mas malaki ito kaysa ordinaryong aswang. Mahahaba ang kuko, halos kulay abo ang balat. At ang mga mata nito ay direktang nakatitig kay Miguel. Ngumisi ang halimaw. Siya ang gusto ng reyna. Nayanig ang buong baryo sa pagdating ng dambuhalang nilalang. Mas mataas ito kaysa karaniwang tao. Balot ng makapal na ugat ang kulay abong katawan nito. Ang mahahabang kuko nito ay tila kayang humati ng bakal. Humakbang ito palabas mula sa alikabok habang nakatitig kay Miguel. At sa bawat hakbang nito ay tila nanginginig ang lupa. Napaatras ang ilang natitirang mamamayan sa paligid habang nanginginig sa takot. Ano iyang halimaw na yan? Nanginginig na tanong ni Liza. Mahigpit na napahawak si Tino sa kanyang baston. Isa siyang bangkilan. Napatingin si Anton sa kanyang ama. Akala ko'y wala ng mga ganiyan. Akala ko rin. Muling ngumisi ang nilalang. Lumabas ang maitim nitong dila habang pinagmamasdan si Miguel na tila isang mabangong pagkain. Ang dugo niya, paos nitong sambit. Iyan ang hinahanap ng reyna. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ngunit sa isang iglap ay mabilis na sumugod ang halimaw. Napakalakas ng pag-atake nito. Agad itinulak ni Anton si Miguel palayo habang sinalubong niya ang bangkilan gamit ang kanyang itak. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng bakal at kuko. Ngunit laking gulat ni Anton nang halos hindi man lang nasugatan ng nilalang. Napatras siya dahil sa lakas ng banggaan. Masyadong matigas ang balat nito. Biglang tumalo ng bangkilan at sinubukang sunggaban si Anton. Ngunit bago pa nito magawa iyon ay mabilis na kumilos si Tino. Itinaas niya ang kanyang agimat at nagsimulang mag-orasyon. Sa ngalan ng liwanag at banal na kapangyarihan, nagliyab ang agimat sa kanyang kamay. At sa isang malakas na sigaw ay itinulak niya ang enerhiya patungo sa halimaw. Tumama ang liwanag sa katawan ng bangkilan. Umaling-aw-ngaw ang napakalakas nitong sigaw habang umuusok ang balat nito. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay lalo lamang itong nagalit. "Mahina ka na, matanda!" sigaw nito. Mabilis itong sumugod kay Tino. Ngunit bago pa makalapit ang halimaw tumalon si Miguel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may puwersang gumagabay sa kanya.
Mabilis niyang isinaksak ang kanyang espada sa dibdib ng bangkilan at biglang sumabog ang gintong liwanag mula sa kanyang armas. Napaatras ang halimaw habang sumisigaw sa matinding sakit. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Maging si Amara na nakatayo sa malayo habang pinagmamasdan ng laban ay tila nagulat. Gising na pala, mahina nitong bulong. Humihingal na umatras ang bangkilan habang umuusok ang dibdib nito. Imposibleng masugatan ito ng ordinaryong sandata. Ngunit nagawa iyon ni Miguel. Unti-unting tumayo ng tuwid ang binata habang nagliliyab pa rin sa gintong liwanag ang kanyang espada. Ano ba talaga ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi iyon ang oras para mag-isip. Muling sumugod ang bangkilan. Sa pagkakataong ito'y mas mabilis. Ngunit bago pa nito maabot si Miguel, biglang may kakaibang simbolong lumiwanag sa lupa. Kasabay noon ay isang malakas na hangin ang umikot sa paligid ng halimaw. Nagulat si Manuel habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay. Ako ba ang gumawa noon? Hindi niya namalayang nakapagbigkas na pala siya ng sinaunang orasyon. Unti-unting gumalaw ang simbolo sa lupa at nagsimulang balutin ng liwanag ang bangkilan. Ngayon na, sigaw ni Tino. Agad tumalon si Anton at pinahiran ng banal na langis ang kanyang itak. Kasunod si Miguel. Sabay nilang sinugod ang halimaw. Tumama ang kanilang mga sandata sa katawan ng bangkilan. At sa pagkakataong iyon, tumagos na ang mga sugat. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng nilalang habang unti-unting nagbibitak ang katawan nito. Hindi maaari. Galit na sigaw nito. Ngunit huli na ang lahat. Sa huling pag-atake ni Miguel, tuluyang nahati sa dalawa ang bangkilan. Sumabog ang maitim nitong katawan at naging abo. Tahimik na napatingin ang lahat kay Miguel. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may mabagal na palakpak na umalingaw-ngaw mula sa dilim. Si Amara. Nakangiti siyang lumabas mula sa anino ng mga puno. Kahanga-hanga, sabi niya habang nakatingin kay Miguel. Ngayon ko lamang muling nakita ang kapangyarihang iyon. Galit na humakbang si Anton. Lumayo ka sa anak ko. Ngunit hindi natinag si Amara. Sa halip ay tumitig siya kay Tino. Hindi mo pa rin sinabi sa kanila, hindi ba? Nanigas si Tino. Napansin niyon ni Manuel. Ano ang ibig niyang sabihin, Lolo? Tahimik lamang si Tino, ngunit mas lalong lumalim ang ngiti ni Amara. Sabihin mo sa kanila kung sino talaga sila. Biglang nagdilim ang mukha ni Tino. Tumahimik ka. Tumawa si Amara. Hanggang ngayon ba'y tinatago mo pa rin ang katotohanan? Mabilis na nagliwanag ang mga agimat ni Tino. Umalis ka rito. Ngunit bago pa siya makakilos, unti-unting umatras si Amara pabalik sa kadiliman. Hindi ninyo mapipigilan ang nakatakda. Malamig nitong sabi. Malapit nang magising ang hari. At tuluyan itong naglaho. Kasabay noon ay ang biglang pagkawala ng natitirang mga aswang. Naiwang tahimik ang buong baryo. Ngunit hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng paparating na unos. Kinabukasan, marami sa mga taga-baryo ang nagtungo sa bahay ni Tino upang humingi ng tulong. May mga sugatan, may nawalan ng pamilya, may mga natatakot ng manatili sa San Isidro. Ngunit kahit abala si Liza sa paggagamot, hindi mawala sa isip ng pamilya ang sinabi ni Amara. Lalong hindi iyon maalis sa isip ni Miguel. Habang nag-iisa siya sa likod ng bahay, dahan-dahang lumapit si Manuel. Kuya, napatingin si Miguel. May itatanong ako. Ano yon? Napansin mo ba?
parang may kakaiba sa atin. Tahimik si Miguel. Alam niyang tama ang kanyang kapatid. Simula nang magliwanag ang kanyang katawan kagabi, parang may nagbago sa kanya. Mas lumalakas ang kanyang pandinig. Mas bumibilis ang kanyang pakiramdam. At tila mas malinaw niyang nararamdaman ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Pakiramdam ko, mahinang sabi ni Manuel, may tinatago sa atin si Lolo. Hindi agad sumagot si Miguel, sapagkat iyon din mismo ang iniisip niya. Pagsapit ng gabi, muling nagpulong ang pamilya sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat. Tanging ang tunog lamang ng apoy mula sa lampara ang maririnig. Sa wakas ay nagsalita si Tino. May bagay na kailangan ninyong malaman. Napatingin ang lahat sa kanya. Malalim siyang huminga. Hindi ordinaryong pamilya ang pinagmulan natin. Alam naman po namin iyon, sabi ni Anton. Umiling si Tino. Hindi mo nauunawaan. Unti-unti niyang inilabas mula sa isang lumang kahon ang isang sinaunang kwintas na may kakaibang simbolo. Nagliwanag ito ng hawakan ni Miguel at agad nanlaki ang mga mata ni Tino. Katulad nga ng hinala ko. Ano po ba talaga ito? Tanong ni Miguel. Tahimik na tumingin si Tino sa kanilang lahat. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Noong unang panahon, hindi lamang mga tao ang mga ninuno natin. Biglang natahimik ang buong silid. May dugo tayo ng mga bantay ng liwanag, ngunit meron ding dugo ng nilalang ng dilim. Nanigas sina Anton at Liza. Ano? Bulong ni Liza. Ang unang pinuno ng ating angkan, pagpapatuloy ni Tino, ay umibig sa isang babaeng hindi tao. Napalunok si Manuel. Isang aswang? Mabigat na tumango si Tino. At mula sa pagsasamang iyon, isinilang ang unang antingero. Mga mandirigmang may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng liwanag at labanan ng kadiliman. Tahimik ang lahat. Hindi makapaniwala si Anton. Kaya pala, bulong niya. Kaya malakas si Miguel, sabi ni Tino habang nakatingin sa apo. Nagising sa kanya ang sinaunang dugo ng ating angkan. Ngunit kasabay ng revelasyong iyon ay lalo lamang bumigat ang kanilang sitwasyon. Dahil kung totoo ang sinabi ni Tino, ibig sabihin, may bahagi rin ng kadiliman sa kanilang pamilya. At iyon ang bagay na gustong makuha ni Amara. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang problema. Sapagkat sa kailaliman ng bundok Matanglawin sa loob ng isang sinaunang kuweba, may isang higanting kabaong na unti-unting nagbibitak. At mula sa loob nito ay dahan-dahang bumukas ang mapupulang mata ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Isang nilalang na kinatatakutan maging ng mga aswang. Ang tunay na hari ng kadiliman. Malalim sa kailaliman ng bundok Matanglawin, sa isang kuweba na hindi naaabot ng ordinaryong tao, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mabibigat na ugong. Ang lupa ay unti-unting nanginginig. Ang mga paniki sa loob ng bundok ay nagliparan sa takot. Maging ang hangin ay tila naging mas malamig kaysa dati. Sa gitna ng kuweba ay nakahimlay ang isang napakalaking kabaong na yari sa maitim na bato. Napapalibutan ito ng mga sinaunang simbolo na nakaukit gamit ang dugo. At ngayon, isa-isa nang nagbibitak ang mga kadena nito. Nakaluhod sa harapan ng kabaong si Amara. Tahimik siyang nakayuko habang nakapikit ang kanyang mga mata. Malapit na, aking hari. Mahina niyang sambit. Matagal kitang hinintay.
Kasabay ng kanyang mga salita ay muling umalingaw-ngaw ang malalim na dagundong mula sa loob ng kabaong at dahan-dahang bumukas ang dalawang mapupulang mata sa kadiliman. Samantala, sa baryo ng San Isidro, hindi pa rin makapaniwala sina Anton at Liza sa revelasyong sinabi ni Tino. Tahimik ang buong bahay matapos malaman ang lihim ng kanilang angkan. Si Manuel ay nakaupo lamang sa isang sulok habang paulit-ulit na iniisip ang mga narinig. Samantalang si Miguel ay nakatingin sa kanyang mga kamay. Dugo ng liwanag, dugo ng kadiliman, parehong dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya ba ganito ang pakiramdam ko? Tanong niya sa sarili. Lumapit si Liza sa kanyang anak at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak! Ngunit hindi agad tumingin si Miguel. Nanay, mahina niyang sabi. Masama ba akong tao? Agad na nanlaki ang mga mata ni Liza. Huwag mong sasabihin iyan. Pero may dugo raw tayo ng mga aswang. Huminga ng malalim si Liza bago ngumiti ng bahagya. Ang tao ay hindi nasusukat sa dugo, sabi niya, kundi sa mga pinipili niyang gawin. Napatingin si Miguel sa kanyang ina. At alam kong mabuti kang tao. Bahagyang gumaan ang dibdib ng binata matapos marinig iyon. Ngunit hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang isip. Paano kung dumating ang araw na manaig ang kadilimang nasa loob niya? Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik na nakikipag-usap si Anton kay Tino. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Mabigat na tanong ni Anton. Tahimik si Tino. Dahil gusto kong mamuhay kayo ng normal hanggat maaari. Normal? Napailing si Anton. Ama, buong buhay naming nilabanan ng mga halimaw, walang naging normal sa atin. Napayuko si Tino. Alam ko. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay muling nagsalita si Anton. Ang sinabi ni Amara tungkol sa hari, sino siya? Sa unang pagkakataon ay nakita ni Anton ang takot sa mukha ng kanyang ama. Hindi agad sumagot si Tino. Parang mabigat para sa kanya ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Bago pa isinilang ang unang antingero, mabagal niyang sabi, may isang nilalang na namuno sa lahat ng uri ng kadiliman. Tahimik na nakinig si Anton. Siya ang unang hari ng mga aswang. Napalunok si Anton. Sinasabi sa alamat na hindi siya kayang patayin, kaya ikinulong siya ng mga sinaunang bantay sa kailaliman ng bundok Matanglawin. Gaano siya kalakas? Mabigat ang naging sagot ni Tino. Kayang niyang ubusin ang isang buong bayan sa loob lamang ng isang gabi. Natahimik si Anton. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang tunay na takot. Kinabukasan, muling nagsanay sina Miguel at Manuel sa ilalim ni Tino. Sa likod ng kanilang bahay ay may maliit na bakuran na ginagamit nilang lugar para sa pagsasanay. Tinuruan ni Tino si Miguel kung paano kontrolin ang enerhiyang nagigising sa kanyang katawan. Hindi sapat ang lakas, sabi niya. Kapag hindi mo nakontrol ang kapangyarihan na sa dugo mo, ikaw mismo ang mawawasak. Pawis na pawis si Miguel habang paulit-ulit niyang sinusubukang ituon ang liwanag sa kanyang agimat. Ngunit sa bawat pagtatangka, tila may kasamang maitim na enerhiyang gustong kumawala. Napansin niyon ni Tino at lalo siyang nabahala. Samantala, si Manuel naman ay pinag-aaralan ang mga sinaunang simbolo at orasyon. Mas mabilis niyang nauunawaan ang mga ito kaysa karaniwang tao. Parang likas na niyang alam ang mga sinaunang salita. Hindi normal ito, bulong ni Tino habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Ano po iyon? Tanong ni Manuel.
Umiling si Tino. Wala. Ngunit sa totoo lang, may isang bagay na hindi niya masabi. Sa kanilang angkan, minsan lamang kada ilang salin lahi ipinapanganak ang isang batang may kakayahang makaramdam at gumamit ng sinaunang kapangyarihan. At kadalasan, sila rin ang nagiging susi sa malalaking digmaan. Pagsapit ng gabi, muling binalot ng takot ang baryo. May isa na namang nawawalang tao at sa pagkakataong ito, isang bata. Nagtipon-tipon ang mga mamamayan sa harap ng bahay ni Tino. Takot na takot ang mga magulang ng nawawalang bata habang nagmamakaawa. "Tulungan ninyo kami," umiiyak na sabi ng ina. "Nagmamakaawa kami." Hindi na nagdalawang isip si Anton. "Hahanapin natin siya." "Ako rin," agad na sabi ni Miguel. Ngunit umiling si Tino. Masyadong mapanganib. "Lolo, hindi kami maaaring manatili rito habang may batang nawawala." Tahimik na tumitig si Tino sa kanyang apo. At nakita niya ang parehong katigasan ng ulo na minsan niyang taglay noong kabataan niya. Sa huli ay bumuntong hininga siya. "Mag-iingat kayo." Agad nagtungo sina Anton, Miguel at Manuel sa kagubatan. Kasama nila ang ilang armadong kalalakihan mula sa baryo. Madilim ang paligid. Halos walang liwanag ng buwan. At habang papasok sila sa kagubatan, lalong lumalamig ang hangin. "Huwag kayong hihiwalay," paalala ni Anton. Tahimik lamang na tumango ang lahat. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Manuel. "Ano iyon?" tanong ni Miguel. Nakatitig si Manuel sa lupa. May nakita siyang kakaibang marka, mga bakas ng paa, ngunit hindi tao. Mahahaba ang daliri at tila may mga kuko. Dumaan sila rito. Mabilis nilang sinundan ang mga bakas hanggang makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa napupuntahan ni Miguel noon. Mas madilim doon, mas tahimik, at tila walang buhay ang paligid. Biglang nagsimulang sumakit ang ulo ni Manuel. May mga bulong na naman siyang naririnig. "Lumayo kayo! Patay! Dugo!" Napahawak siya sa kanyang ulo. "Manuel!" sigaw ni Miguel. Ngunit bago pa makasagot ang binata, may mahinang iyak silang narinig. Isang bata. Agad silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog at doon nila nakita ang nawawalang bata. Nakaupo ito sa ilalim ng isang malaking puno habang umiiyak. "Salamat sa Diyos," bulong ng isa sa mga lalaki. Ngunit biglang humawak si Anton sa kanyang itak. "Tumigil kayo." Napatingin ang lahat sa kanya. Tahimik na nakayuko ang bata. Masyadong tahimik. Dahan-dahang itinaas nito ang ulo at agad nanlaki ang mga mata ng lahat. Puro itim ang mga mata ng bata at unti-unti itong ngumiti. "Patay na siya," malamig nitong sabi. Biglang nagliwanag ang paligid at mula sa mga puno ay sunod-sunod na bumagsak ang mga aswang. Bitag, napalibutan sila. Mabilis na sumugod ang mga nilalang habang nagsisigawan ang mga kasama nilang taga-baryo. "Lumaban kayo!" sigaw ni Anton. Nagsimula ang madugong labanan sa gitna ng kagubatan. Mabilis kumilos si Miguel habang pinapatumba ang mga aswang gamit ang kanyang espada. Samantala, si Manuel ay nagsimulang gumuhit ng simbolo sa lupa gamit ang kanyang dugo. At nang matapos niya ang orasyon, biglang sumabog ang liwanag sa paligid. Napaatras ang mga aswang habang sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi natapos doon ang lahat sapagkat sa likod ng mga puno,
may isang nilalang na tahimik lamang na nagmamasid. Mas mataas kaysa tao, balot ng maitim na kasuotan, at may dalawang matang kulay dugo. Unti-unti itong ngumiti habang nakatingin kay Miguel. At last, bulong nito. Biglang nanlamig ang buong paligid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang presensya ng tunay na kadiliman. Nagpatuloy ang magulong labanan sa gitna ng kagubatan habang sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang. Umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Humahalo ang amoy ng dugo sa malamig na hangin. At sa bawat sandali ay tila lalong lumalakas ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang presensya ang higit na nagbigay ng takot kay Miguel. Ang nilalang na nakatayo sa likod ng mga puno, hindi ito ordinaryong aswang. Tahimik lamang itong nakatingin, hindi gumagalaw, ngunit sapat na ang presensya nito upang manginig maging ang ibang mga aswang. "Kuya!" sigaw ni Manuel habang iniiwas ang isang sugod ng halimaw. Napabalik sa sarili si Miguel at mabilis na pinugutan ang aswang na nasa harapan niya. Ngunit muli siyang napatingin sa nilalang, at sa pagkakataong iyon ay unti-unti itong lumabas mula sa dilim. Mahaba ang katawan nito, maputla ang balat, at ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa kulay pulang liwanag. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Miguel, mukha itong tao. Hindi tulad ng ibang aswang na mababagsik ang anyo. Ito'y tila isang binatang nasa 20 taong gulang lamang. Tahimik itong nakatingin sa kanya na para bang matagal na siyang kilala. "Hindi maaari," bulong ni Anton nang makita ang nilalang. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. "Kilala mo siya?" Nanigas si Anton. Ngunit bago pa siya makasagot ay nagsalita ang nilalang. "Napakatagal kong hinintay ang araw na ito." Mababa ngunit malinaw ang boses nito. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, ay tila mas bumibigat ang hangin sa paligid. "Umalis ka rito!" sigaw ni Anton habang itinataas ang kanyang itak. Ngumiti ng bahagya ang nilalang. "Hindi mo pa rin ako nakalimutan, Anton?" Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Kilalang kilala ng nilalang ang kanyang ama. "Ama," mahinang sabi ni Miguel. "Sino siya?" Tahimik si Anton. Ngunit si Tino, nakararating lamang kasama ang ilang matatandang mandirigma mula sa baryo, ay agad nagsalita. "Siya si Kael." Biglang natahimik ang paligid. Maging ang ibang aswang ay tila umurong ng bahagya nang marinig ang pangalang iyon. Napatingin si Manuel kay Tino. Sino po siya? Mabigat ang mukha ni Tino habang nakatitig sa binata. Ang unang anak ni Amara. Nagimbal sina Miguel at Manuel. Ngunit hindi pa roon natapos ang revelasyon. At mabigat pang dagdag ni Tino. Dating anak-anakan ko. Parang huminto ang mundo ni Miguel matapos marinig yun. Hindi siya makapaniwala. Paano naging konektado ang kanilang pamilya sa nilalang na iyon? Tahimik na napangiti si Kael habang nakatingin kay Tino. "Naalala mo pa pala ako." Galit na humakbang si Tino. "Dapat noon pa kita pinatay." "Pero hindi mo ginawa," malamig na sagot ni Kael. "Dahil itinuring mo akong pamilya." Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Miguel at Manuel ang lungkot sa mga mata ni Tino. Maraming taon na ang nakalipas bago pa isinilang sina Miguel at Manuel. Minsang nakatagpo si Tino ng isang batang lalaki sa kagubatan. Sugatan, gutom, at halos mamatay na. Naawa si Tino kaya inuwi niya ito at itinuring na parang tunay na anak.
si Kael. Lumaki itong kasama ni Anton, natuto ng mga orasyon, natutong gumamit ng agimat, at naging isa sa pinakamahusay na mandirigma ng kanilang angkan. Ngunit habang tumatagal ay may napapansin si Tino. Unti-unting lumalabas ang kakaibang galit sa puso ni Kael. Mas malakas siya kaysa ordinaryong tao. Mas mabilis at tila may kadilimang unti-unting lumalamon sa kanya. Hanggang sa dumating ang gabi na nalaman ni Tino ang katotohanan. Si Kael ay anak pala ni Amara, isang patibong. At bago pa siya mapigilan, pinatay ni Kael ang ilan sa kanilang kasamahan at tumakas papunta sa hukbo ng mga aswang. Mula noon ay hindi na siya muling nakita hanggang ngayon. Hindi ka na dapat bumalik, malamig na sabi ni Tino. Ngumisi si Kael. Bumalik ako para kunin ang nararapat sa amin. Napatingin siya kay Miguel. At para makita ang batang may parehong dugo, naramdaman ni Miguel ang kakaibang bigat sa dibdib niya. Parang may bahagi sa kanya na tumutugon sa presensya ni Kael at iyon ang higit na ikinatakot niya. Mabilis na humakbang si Anton sa harap ng kanyang anak. Hinding-hindi mo siya makukuha. Bahagyang tumawa si Kael. Hindi pa ngayon. Kasabay noon ay nagsimulang umugong ang lupa. Biglang nagliwanag ang ilang simbolo sa paligid ng kagubatan. Napansin niyon ni Manuel. May mali. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong ritual. Masyado nang huli. Biglang sumabog ang maitim na enerhiya mula sa lupa. Napaatras ang lahat habang unti-unting bumukas ang isang napakalaking simbolo sa ilalim nila. At mula roon ay nagsimulang umakyat ang maiitim na usok. Naramdaman ni Miguel ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa dugo niya palabas ng katawan. Ano ito? Sigaw niya. Ngumiti si Kael. Ang simula ng paggising ng hari. Biglang nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Miguel habang ang maitim na enerhiya ay tila sinusubukang pumasok sa kanya. Napahawak siya sa ulo habang nakaririnig ng mga bulong sa kanyang isip. Sumama ka sa amin. Ang dugo mo ay sa kadiliman. Gumising ka. Kuya! Sigaw ni Manuel. Agad tumakbo si Manuel patungo kay Miguel at hinawakan siya. Ngunit nang gawin niya iyon, biglang may nakita siyang pangitain, isang sinaunang digmaan, libu-libong bangkay, at isang lalaking nakaitim na nakatayo sa ibabaw ng bundok ng mga patay, ang hari ng kadiliman, at sa tabi nito si Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Manuel habang bumalik siya sa realidad. Hindi. Nanginginig niyang bulong. Napatingin sa kanya si Kael at ngumiti. Nakita mo rin ba? Galit na sumigaw si Tino habang itinataas ang kanyang agimat. Sapat na! Biglang sumabog ang napakalakas na gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Tinamaan ang simbolo sa lupa at sa isang iglap ay nabasag ang ritual. Napaatras si Kael habang umuusok ang kanyang balat. Ngunit hindi siya nawalan ng ngiti. Hindi ninyo mapipigilan ang nakatadhana. Kasabay noon ay mabilis siyang umatras kasama ang natitirang mga aswang. Unti-unti silang nilamon ng kadiliman hanggang tuluyan silang naglaho. Naiwang humihingal ang pamilya sa gitna ng wasak na kagubatan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang takot. Dahil si Manuel ay nanginginig habang nakatingin kay Miguel. Ano iyon? Tanong ni Anton. Hindi agad makasagot si Manuel. Takot na takot siya sa nakita niya. Manuel! Sigaw ni Liza. Sa wakas ay nagsalita rin siya. May nakita akong pangitain. Tahimik ang lahat. At sa pangitain na iyon, nanginginig niyang sabi,
Kasama ni Kuya ang hari ng kadiliman. Biglang natahimik ang buong paligid. At sa unang pagkakataon naramdaman ni Miguel na baka siya mismo ang pinakamalaking panganib sa kanilang lahat. Mabigat ang katahimikan habang nakatayo ang pamilya sa gitna ng wasak na kagubatan. Tanging ang malamig na hangin lamang ang maririnig. At sa bawat pag-ihip nito ay tila mas bumibigat ang takot sa kanilang mga puso. Hindi makapaniwala si Miguel sa sinabi ni Manuel. Kasama niya ang hari ng kadiliman? Imposible. Hindi totoo yon. Mariin niyang sabi habang nakatitig sa kanyang kapatid. Hindi ako sasama sa mga halimaw. Ngunit hindi makatingin ng diretso si Manuel. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, nanginginig niyang sagot, pero malinaw ko iyong nakita. Humakbang si Anton at hinawakan ang balikat ni Miguel. Makinig ka sa akin, sabi niya. Ano man ang nakita ni Manuel, hindi iyon nangangahulugang mangyayari talaga. Ngunit si Tino ay nanatiling tahimik. At iyon ang higit na nagbigay kaba kay Miguel. Lolo, mahinang tawag niya. May alam ka ba tungkol dito? Matagal bago sumagot si Tino. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. May isang lumang propesiya sa ating angkan. Nanigas ang lahat. Anong propesiya? Tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Tino habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Maraming siglo na ang nakalipas, may isang tagapaghula na nagsabi na darating ang panahon kung kailan muling magigising ang hari ng kadiliman. Tahimik na nakikinig ang lahat. At sa panahong iyon, pagpapatuloy niya, may isang anak ng dugo ng liwanag at kadiliman na magiging susi sa kapalaran ng mundo. Napahigpit ang kamao ni Miguel. Ako ba iyon? Hindi agad sumagot si Tino. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang maintindihan ng lahat. Hindi, bulong ni Liza habang napapaluha. Ang sabi sa propesiya, dagdag ni Tino, ang batang iyon ay maaaring maging pinakadakilang tagapagtanggol o maging dahilan ng pagbagsak ng sangkatauhan. Parang sinakalang dibdib ni Miguel matapos marinig iyon. Lahat ng tingin ay tila nakatuon sa kanya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang natatakot sa kanya ang sarili niyang pamilya. Habang pabalik sila sa baryo, walang nagsasalita. Tahimik lamang si Miguel habang naglalakad sa unahan. Punong-puno ng gulo ang kanyang isip. Bakit siya? Bakit siya isinilang na may ganitong kapalaran? Sa likuran niya ay tahimik ding naglalakad si Manuel. Gusto niyang lapitan ang kanyang kuya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang isip ang pangitain. Hindi malimutan ang mukha ni Miguel sa tabi ng hari ng kadiliman. Hindi niya malimutan ang mga bangkay, ang apoy, ang dugo. At higit sa lahat ang mga matang tila wala nang natitirang kabutihan. Pagdating nila sa baryo, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang tao sa labas, nakakandado ang mga bahay, at tila may mabigat na presensya sa buong lugar. May mali, bulong ni Anton. Biglang may isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang bahay. Takot na takot ang mukha nito. Tino, nanginginig nitong sabi. May nangyari. Agad silang nagtungo sa gitna ng baryo. At doon nila nakita ang dahilan ng takot ng lahat. May 5 bangkay na nakahandusay sa lupa. Puro kagat sa leeg. Halos wala ng dugo ang mga katawan. Galit na napakuyom si Anton. Hindi tayo dapat umalis. Ngunit mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Tino
nang makita niya ang simbolong nakaguhit gamit ang dugo sa pader ng isang bahay. Isang sinaunang marka. Agad siyang namutla. Hindi maaari. Ano yon? Tanong ni Manuel. Mahina ngunit mabigat ang sagot ni Tino. Ang tatak ng mga tagasunod ng hari. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Akala ko'y naubos na sila noon. Akala ko rin. Muling bumalik sa isip ni Tino ang mga madugong alaala ng nakaraan. Noong kabataan niya, minsan na niyang nakalaban ang mga tagasunod ng hari. Mga taong sumamba sa kadiliman. Mga nilalang na handang pumatay upang buhayin ang hari ng mga aswang. At kung bumalik ang mga ito, ibig sabihin ay mas malala ang sitwasyon kaysa inaakala nila. Kinagabihan, muling nagpulong ang pamilya sa loob ng bahay. Naglagay si Tino ng mga kandilang may bendisyon sa paligid ng silid habang tahimik na nakaupo ang lahat. Kailangan nating hanapin kung saan isinasagawa ang ritual ng paggising, sabi ni Anton. Tumango si Tino. Kapag tuluyang nagising ang hari, hindi na natin siya mapipigilan. Napatingin si Manuel sa kanyang lolo. May paraan pa ba para pigilan siya? Tahimik na napayuko si Tino. May isa. Lahat ay agad napatingin sa kanya. Kailangan nating hanapin ang sagradong sandata. Napakunot ang noo ni Miguel. Ano iyon? Isang sinaunang espada, paliwanag ni Tino. Ang tanging sandatang ginamit noon upang ikulong ang hari ng kadiliman. Nasaan ito? Tanong ni Liza. Hindi ko alam. Nagulat ang lahat. Pero may nakakaalam, dagdag ni Tino. Si sino? Mabigat ang tingin ni Tino habang nakatitig sa apoy ng kandila. Ang huling tagabantay. Malalim sa kagubatan ng hilagang bundok ay may isang matandang templo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa alamat, doon nakatira ang isang nilalang na hindi tumatanda. Isang tagabantay na nagbabantay sa lihim ng sinaunang sandata. At sa loob ng maraming dekada ay walang sino mang nagtangkang hanapin siya dahil karamihan sa mga nagtungo roon hindi na nakabalik ng buhay. Samantala, sa kailaliman ng bundok matanglawin, muling nakaluhod si Amara sa harap ng napakalaking kabaong. Ngunit ngayon, mas malaki na ang mga bitak nito. At mula sa loob ay lumalabas na ang maitim na usok na tila may sariling buhay. Dahan-dahang lumapit si Kael. Nahanap na namin ang batang tinutukoy ng propesiya. Ngumiti si Amara. At ano ang naramdaman mo? Tahimik sandali si Kael bago sumagot. Malakas siya. Muling umugong ang kabaong. At mula sa loob nito ay may malalim na tinig na umalingaw-ngaw. Dalhin ninyo siya sa akin. Nanlamig ang buong kuweba. Napayuko sina Amara at Kael. Malapit na aking hari, sabi ni Amara. Malapit na. Kasabay noon ay biglang nagliyab ang mga simbolo sa paligid ng kabaong. At sa loob ng dilim unti-unting gumalaw ang isang napakalaking kamay na kulay abo at puno ng mga ugat. Tuluyan nang nagsisimulang magising ang hari ng kadiliman. Hindi nakatulog si Miguel ng gabing iyon. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Malamig ang hangin, tahimik ang baryo. Ngunit sa kanyang dibdib ay tila may digmaang nagaganap. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Tino. Anak ng propesiya, maaaring maging tagapagtanggol o maging dahilan ng pagbagsak ng mundo. Napakuyom siya ng kamao.
Ayaw niyang paniwalaan iyon. Ayaw niyang maging halimaw. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiyang gumagalaw sa kanyang katawan. Parang may natutulog na nilalang sa loob niya na unti-unting gustong magising. Hindi ako magiging katulad nila. Mahina niyang sambit sa sarili. Alam kong hindi. Napalingon siya. Nakatayo si Manuel sa likuran niya. Tahimik itong lumapit at umupo sa tabi niya. Ilang sandali silang walang imik. Hanggang sa muling nagsalita si Manuel. Pasensya ka na. Napatingin si Miguel. Doon sa sinabi ko. Umiling si Miguel. Hindi mo kasalanan. Tahimik muling bumaba ang katahimikan sa pagitan nilang magkapatid. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Manuel. Kuya, kahit anong mangyari, naniniwala akong mabuti kang tao. Bahagyang napangiti si Miguel. At sa unang pagkakataon matapos ang magulong gabi, kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, naghanda ang pamilya para sa kanilang paglalakbay. Ayon kay Tino, kailangan nilang makarating sa hilagang bundok bago pa tuluyang lumakas ang hari ng kadiliman. Mahaba at mapanganib ang biyahe, sabi ni Anton habang inaayos ang kanilang mga gamit. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, hindi tayo maaaring maghiwa-hiwalay. Tumango sina Miguel at Manuel. Samantala si Liza ay naghahanda ng mga halamang gamot, langis at mga panlunas sa sugat. Bagamat pilit niyang ipinapakita ang katatagan, hindi niya maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha. Lumapit si Tino sa kanya. Hindi mo kailangang sumama. Agad umiling si Liza. Pamilya ko sila. Tahimik na tumango si Tino. Alam niyang wala nang makakapigil pa kay Liza. Bago tuluyang umalis ang pamilya, nagtipon-tipon ang ilang matatanda ng baryo upang magpaalam sa kanila. Mag-ingat kayo, sabi ng isa. Kayo na lamang ang pag-asa namin, dagdag ng isa pa. Ramdam ni Miguel ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanilang pamilya. Hindi na lamang buhay nila ang nakasalalay, kundi ang buong baryo at marahil ang buong mundo. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating nila ang masukal na bahagi ng kagubatan papunta sa hilagang bundok. Mas malamig doon kaysa karaniwan, mas tahimik, at tila walang anumang buhay. Walang mga ibon, bulong ni Manuel. Napansin din iyon ni Anton. Kapag walang hayop sa kagubatan, ibig sabihin ay may presensyang kinatatakutan ng kalikasan mismo. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, biglang huminto si Tino. Tahimik. Agad na tahimik ang lahat. At maya-maya, may narinig silang yabag. Hindi isa, marami. Mabilis na hinugot ni na Anton at Miguel ang kanilang mga sandata. Kasunod noon ay sunod-sunod na lumabas mula sa likod ng mga puno ang mga nilalang. Ngunit hindi mga aswang, mga tao. Balot ng may itim na kasuotan. May mga simbolo ng dugo sa kanilang mga katawan. At mapupula ang kanilang mga mata. Mga tagasunod ng hari, galit na bulong ni Tino. Ngumiti ang pinuno ng mga ito. Hindi namin kayo hahayaang makarating sa tagabantay. Mabilis na sumugod ang mga kultista. Nagsimula ang matinding labanan sa gitna ng kagubatan. Mabilis kumilos si Anton habang pinapatumba ang mga kalaban gamit ang kanyang itak. Samantala, si Liza ay gumagamit ng mga pulbos at langis upang pahinain ang mga umaatake. Si Manuel naman ay gumuguhit ng mga simbolo sa hangin gamit ang kanyang dugo. At sa bawat orasyong binibigkas niya ay may mga liwanag na sumusugod sa mga kalaban.
Ngunit si Miguel ang higit na kinatatakutan ng mga kultista. Sa bawat hampas ng kanyang espada ay tila may gintong apoy na sumasabog. At habang tumatagal ang laban, lalo siyang lumalakas. Napansin niyon ni Tino. At kasabay nito ay lalo rin siyang nababahala. Dahil kasabay ng paglakas ni Miguel ay nararamdaman din niya ang pagdilim ng enerhiyang nasa loob nito. Biglang may isang kultista ang sumugod kay Manuel mula sa likuran. "Manuel!" sigaw ni Liza. Ngunit bago pa makalapit ang lalaki, mabilis na sumulpot si Miguel at hinawakan ito sa leeg. At sa isang iglap biglang nagliyab ng maitim na enerhiya ang kanyang kamay. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kultista habang tila inuunos ng dilim ang katawan nito. Napaatras ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Miguel habang mabilis niyang binitiwan ang lalaki. Agad itong bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Tahimik ang paligid. Maging si Anton ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. "Kuya," mahinang bulong ni Manuel. Napatingin si Miguel sa sarili niyang kamay. Nanginginig siya. Hindi niya sinasadyang gawin iyon. At ang pinakakinatakot niya, may bahagi sa kanya na nakaramdam ng kakaibang sarap sa kapangyarihang iyon. "Hindi," bulong niya habang napaatras. Lumapit agad si Anton. "Makinig ka sa akin," mariin niyang sabi. "Hindi ka masama. Pero nakita ninyo. Hindi ikaw ang pumili ng dugong nasa katawan mo," sabi ni Anton. "Pero ikaw ang pipili kung sino ka." Tahimik na yumuko si Miguel, ngunit hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Pagkatapos ng labanan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. At makalipas ang ilang oras narating nila ang isang sinaunang lugar sa gitna ng kagubatan. Isang napakalaking templong bato na halos nilamon na ng mga ugat at halaman. Balot ito ng makapal na hamog. At sa mismong harapan nito ay may dalawang higanteng estatwa ng mga mandirigma. "Ang templo ng tagabantay," bulong ni Tino. Mabigat ang presensya ng lugar. Parang may matandang kapangyarihang natutulog sa loob nito. Dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuan ng templo kahit walang humahawak dito. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. "Matagal ko na kayong hinihintay," napalunok si Miguel. At mula sa dilim ng templo, unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puting buhok, nakaitim na kasuotan, at may hawak na mahabang sibat na may mga simbolong kumikislap sa liwanag. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat, pulang-pula ang mga mata nito tulad ng sa isang aswang. Ngumiti ng bahagya ang matanda habang nakatingin kay Miguel. At dumating na rin sa wakas ang anak ng propesiya. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sinaunang templo habang nakatitig ang pamilya sa matandang lalaki. Hindi maalis ni Miguel ang tingin sa mapupula nitong mga mata. Hindi iyon mata ng ordinaryong tao. Ngunit hindi rin niya maramdaman ang parehong kasamaan na nararamdaman niya sa mga aswang. May kakaiba rito. Parang pinaghalong liwanag at dilim. Tahimik na humakbang si Tino at yumuko ng bahagya. "Tagabantay." Bahagyang ngumiti ang matanda. Matagal na panahon na rin mula nang may antingerong muling makarating dito. Napatingin si Anton kay Tino. "Kilala mo siya?" "Hindi personal," sagot ni Tino. "Ngunit kilala siya sa mga alamat." Dahan-dahang lumapit ang matanda habang nakasandal sa kanyang mahabang sibat. "Ako si Elias," sabi niya. "Ang huling tagabantay ng sagradong sandata." Napatingin si Manuel sa paligid ng templo. Punong-puno iyon ng sinaunang simbolo at estatwa ng mga mandirigma.
Sa gitna naman ng templo ay may isang malaking altar na tila may nakatagong kapangyarihan. "Bakit po kayo nag-iisa rito?" tanong ni Manuel. Sandaling natahimik si Elias. "Dahil ako na lamang ang natira." May lungkot sa kanyang boses, parang matagal na siyang namumuhay sa katahimikan at pag-iisa. Ngunit bago pa muling makapagsalita ang iba ay biglang napahawak si Miguel sa kanyang dibdib. Muling gumalaw ang kakaibang enerhiya sa loob niya. At sa sandaling tumingin si Elias sa kanya, biglang nagliwanag ang mga simbolo sa buong templo. Umugong ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Mas malakas siya kaysa inaasahan ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Tino. "May paraan pa ba para pigilan ang propesiya?" Tahimik na tumingin si Elias kay Miguel. At iyan ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Pinapasok sila ni Elias sa pinakaloob ng templo. Mas malamig doon, mas tahimik, at tila mas mabigat ang enerhiyang bumabalot sa lugar. Sa pinakadulo ng silid ay may isang malaking pader na may nakaukit na sinaunang larawan. Larawan ng digmaan, mga aswang, mga mandirigma, at isang nilalang na napapalibutan ng kadiliman. Ang hari ng kadiliman. Ngunit sa tabi nito ay may isa pang figura. Isang mandirigmang may gintong liwanag sa katawan. At nang makita iyon ni Miguel, nanlamig siya. Kamukha niya ang mandirigma. Siya ang unang anak ng propesiya, paliwanag ni Elias. Napatingin ang lahat sa kanya. Maraming siglo na ang nakalipas. Minsan nang isinilang ang isang taong may dugong liwanag at kadiliman. Tulad ni Miguel? Tanong ni Manuel. Tumango si Elias. Pinaniniwalaang siya ang magiging katapusan ng mundo. Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit sa halip na sumama sa hari ng kadiliman, pinili niyang labanan ito. Napatingin si Miguel sa larawan. Siya ang dahilan kung bakit naikulong ang hari. Ngunit kapalit noon, dagdag ni Elias, ang sarili niyang buhay. Tahimik na napayuko si Liza, habang si Anton naman ay tila bahagyang gumaan ng loob. Ibig sabihin, may pag-asa pa si Miguel. Hindi nakatadhana ang kadiliman, may pagpipilian pa rin siya. "Nasaan ang sagradong sandata?" tanong ni Tino. Napatingin si Elias sa gitna ng altar. Dahan-dahan siyang lumapit doon at inilagay ang kanyang kamay sa isang simbolo. Kasabay noon ay nagsimulang umugong ang buong templo. Unti-unting bumukas ang sahig. At mula roon ay dahan-dahang umangat ang isang napakagandang espada. Mahaba, pilak ang talim, at may gintong simbolo sa gitna nito. Agad nagliwanag ang buong templo nang lumitaw ang espada. Naramdaman ni Miguel ang kakaibang init sa kanyang dibdib. "Ang espada ng liwanag," bulong ni Tino. Lumapit si Anton upang hawakan ito. Ngunit nang madikit ang kanyang kamay, bigla siyang itinulak ng isang malakas na enerhiya. Napaatras siya habang hawak ang kanyang dibdib. "Hindi ka nito tinatanggap," sabi ni Elias. Napakunot ang noo ni Anton. "Kung ganoon, sino?" Tahimik na napatingin si Elias kay Miguel. Agad nanlamig ang pakiramdam ng binata. "Ako?" Tumango si Elias. "Ang espada ay tumutugon lamang sa anak ng propesiya." "Hindi," agad na sagot ni Miguel. "Hindi ko kaya." Lumapit si Tino. "Kailangan mo." "Paano kung tama sila?" sigaw ni Miguel. "Paano kung ako nga ang magiging dahilan ng kapahamakan?" Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon,
tuluyang lumabas ang takot na matagal nang kinikimkim ni Miguel. Ayaw kong maging halimaw. Biglang bumigat ang hangin sa buong templo. At kasabay noon nagliyab ng maitim na enerhiya ang katawan ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagsimulang manginig ang mga pader ng templo. Miguel! Sigaw ni Liza. Napahawak sa ulo ang binata habang sumisigaw sa sakit. May mga bulong na naman siyang naririnig. Mas malakas, mas malinaw. Sumuko ka. Ang kapangyarihan mo ay sa amin. Gumising ka. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. At sa loob ng kanyang isip, may nakita siyang isang malawak na lupain ng mga bangkay. Sa gitna nito ay nakatayo ang hari ng kadiliman. Mas nakakatakot ito kaysa sa kanyang inaakala. Napakalaki, balot ng maitim na usok, at may dalawang matang tila apoy ng impyerno. Unti-unti itong ngumiti habang nakatingin kay Miguel. At last, biglang lumitaw si Kyle sa tabi ng hari. Hindi mo kayang takasan kung sino ka. Napaatras si Miguel. Lumayo kayo sa isip ko. Tumawa ang hari ng kadiliman. Hindi mo pa ba naiintindihan? Malalim nitong tinig. Ikaw ang susi sa aking paglaya. Biglang nagliwanag ang isang gintong enerhiya sa loob ng isip ni Miguel. At mula sa liwanag ay lumitaw ang isang mandirigmang nakasuot ng lumang baluti. Ang mandirigmang nasa mural ng templo. Tahimik itong tumingin kay Miguel. At ikaw rin ang susi sa kanyang katapusan. Biglang sumabog ang gintong liwanag. At sa isang iglap, nagbalik sa realidad si Miguel habang hinihingal. Nakahawak sa kanya sina Anton at Liza. Anak! Umiiyak na, sabi ni Liza. Pawis na pawis si Miguel habang nanginginig, ngunit iba na ang tingin niya ngayon. Mas malinaw, mas determinado. Dahan-dahan siyang tumayo, at saka siya lumakad patungo sa espada ng liwanag. Tahimik na pinagmamasdan siya ng lahat. Paglapit niya sa espada, ay agad itong nagliwanag ng napakalakas. Unti-unting iniabot ni Miguel ang kanyang kamay. At nang mahawakan niya ang espada, sumabog ang napakaliwanag na gintong enerhiya sa buong templo. Napapikit ang lahat dahil sa sobrang liwanag. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang sinaunang tinig sa buong lugar. Dumating na ang tagapagmana. At sa unang pagkakataon, tuluyang nagising ang tunay na kapangyarihan ni Miguel. Nagliyab sa gintong liwanag ang buong templo. Matapos mahawakan ni Miguel ang espada ng liwanag. Ang mga simbolong nakaukit sa dingding ay isa-isang nagsimulang lumiwanag. Umugong ang lupa, at isang malakas na hangin ang umikot sa buong silid. Napapikit sina Anton at Liza dahil sa tindi ng liwanag. Maging si Tino ay napaatras habang hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ngunit si Miguel nakatayo lamang siya sa gitna ng nagliliyab na enerhiya. At sa sandaling iyon ay parang may bumukas sa loob ng kanyang isip. Mga alaala, mga tinig, mga mukha ng mga mandirigmang matagal nang namatay. Parang sabay-sabay niyang nararamdaman ang lakas ng mga ninuno ng kanilang angkan. Napahigpit ang hawak niya sa espada habang unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan ang napakalakas na enerhiya. Ngunit kasabay ng liwanag, may isa ring kadilimang gumigising sa loob niya at nagsimula siyang makarinig muli ng mga bulong. Ang kapangyarihan ay iyo. Palayain mo kami. Yumuko ang mundo sa iyong harapan. Napahawak si Miguel sa ulo habang pilit nilalabanan ng mga tinig. Hindi. Mahina niyang bulong. Biglang lumapit si Elias. Kontrolin mo ang isip mo, sigaw niya. Kapag nagpatalo ka sa kadiliman, tuluyan kang lalamunin nito. Huminga ng malalim si Miguel.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at unti-unti niyang inalala ang kanyang pamilya, si Anton, si Liza, si Manuel at si Tino. Ang mga taong handang mamatay para protektahan siya. Dahan-dahang humupa ang maitim na enerhiya sa paligid niya at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. May gintong liwanag nang nag-aalab sa mga ito. Tahimik na napangiti si Elias. Pinili ka nga ng espada, ngunit kasabay ng paggising ng kapangyarihan ni Miguel May, isa ring nilalang na nakaramdam nito mula sa malayo. Sa kailaliman ng bundok matanglawin, biglang nagmulat ng mata ang hari ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang napakalakas nitong sigaw sa buong kuweba. Nagsimulang magbitak ang mga bato sa paligid. Napayuko sina Amara at Kael habang nanginginig ang buong lugar. Gising na ang tagapagmana. Malalim na tinig ng hari. Ngumiti si Amara. Sa wakas. Ngunit kakaiba ang tingin ni Kael. Tahimik lamang siya habang iniisip si Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit may bahagi sa kanya na nagdadalawang isip. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Miguel. Samantala, sa loob ng templo, nagsimulang magbago ang anyo ng espada ng liwanag habang hawak ito ni Miguel. Mas lumiwanag ang mga simbolo sa talim nito. At sa gitna ng espada ay unti-unting lumitaw ang isang sinaunang marka. Nanlaki ang mga mata ni Tino. Ang tatak ng unang mandirigma. Napatingin si Manuel sa kanyang lolo. Ano ibig sabihin noon? Ganap nang kinilala si Miguel bilang tagapagmana ng kapangyarihan. Tahimik na napalunok si Anton. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Dahil habang lumalakas ang kanyang anak, mas lalo rin itong nagiging sentro ng kadiliman. Biglang napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Napansin niyon ni Liza. May problema ba? Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit maya-maya'y napatingin siya sa labas ng templo. Parating na sila. Kasabay noon ay umugong ang buong paligid. May malalakas na yabag na papalapit. At maya-maya biglang sumabog ang malaking pintuan ng templo. Nagkalat ang bato at alikabok sa paligid. At mula sa usok ay unti-unting lumabas ang mga aswang. Marami. Napakarami. Kasama nila ang mga tagasunod ng hari. At sa gitna ng hukbo nakatayo si Kael. Tahimik niyang pinagmamasdan si Miguel. Hindi namin kayo hahayaang umalis ng buhay. Malamig niyang sabi. Agad humawak sa kanilang mga sandata sina Anton at Tino. Samantala, nagsimulang gumuhit ng mga simbolo si Manuel sa sahig. Protektahan ninyo ang espada, sigaw ni Elias. Nagsimula ang pinakamalaking labanan na naranasan ng pamilya. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang habang pinupuno ng sigawan at dugo ang templo. Mabilis kumilos si Anton habang walang awang pinapatumba ang mga kalaban. Si Liza naman ay gumagamit ng mga halamang may bendisyon upang pahinain ang mga aswang. Samantala si Manuel ay gumagamit ng mga orasyon upang harangan ang pagpasok ng iba pang nilalang. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, patuloy pa ring dumarami ang mga kalaban. Hindi ito matatapos, sigaw ni Anton. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tahimik lamang na nakatingin si Kael kay Miguel. At ngayon, sabi niya, tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Sa isang iglap ay mabilis siyang sumugod. Napakalakas ng kanyang bilis. Halos hindi na siya makita ng ordinaryong mata. Agad sinalubong ni Miguel ang kanyang pag-atake gamit ang espada ng liwanag. Sumabog ang malakas na enerhiya nang magsalpukan ang kanilang mga sandata. Napaatras ang ibang aswang dahil sa lakas ng banggaan.
Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Napakalakas ni Kael. Mas malakas kaysa sino mang nakalaban niya. Ngumisi si Kael habang patuloy ang kanilang sagupaan. Ramdam ko ang kadilimang nasa loob mo. Bulong niya habang naglalaban sila. Hindi mo ito matatakasan. Galit na itinulak siya ni Miguel. Ako ang magpapasya kung sino ako. Muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata. At sa bawat hampas ay tila nanginginig ang buong templo. Ngunit habang tumatagal ang laban, napapansin ni Kael ang kakaiba. Hindi lamang liwanag ang ginagamit ni Miguel, may halong kadiliman ang kanyang kapangyarihan. At iyon ang dahilan kung bakit lalo itong lumalakas. Napangiti si Kael. Tama nga sila. Biglang sumiklab ang maitim na enerhiya mula sa katawan ni Miguel habang kasabay nitong nagliliyab ang gintong liwanag ng espada. Dalawang magkasalungat na kapangyarihan, liwanag at dilim. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng buong templo ang tunay na lakas ng anak ng propesiya. Ngunit kasabay noon may isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Napahinto ang lahat, nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi. Biglang nagsimulang magbitak ang sahig ng templo at mula sa kailaliman ng bundok matanglawin, may isang napakalaking sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lupain. Ang hari ng kadiliman ay tuluyan ng nagising. Umalingaw-ngaw sa buong lupain ang nakapangingilabot na sigaw ng hari ng kadiliman. Nanginig ang buong templo. Nagbagsakan ang ilang bahagi ng kisame. At ang makapal na hamog sa paligid ng bundok ay tila naging mas maitim. Maging ang mga aswang sa loob ng templo ay napaatras sa takot. Dahil kahit sila ay nangangamba sa nilalang na kanilang pinaglilingkuran. Tahimik na napatigil si Kael habang nakatingin sa direksyon ng bundok matanglawin. Gising na siya. Mahina niyang sambit. Ngunit si Elias ay tila namutla. Huli na tayo. Biglang umugong ang buong paligid habang ang maitim na enerhiya ay nagsimulang kumalat sa kagubatan. Unti-unting namatay ang mga halaman sa paligid ng templo. Ang mga puno ay tila nabubulok at ang hangin ay naging mabigat na parang may kasamang kamatayan. Naramdaman iyon ni Miguel at kasabay noon biglang sumiklab ang kadilimang nasa loob ng kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang sumisigaw sa sakit. "Kuya!" sigaw ni Manuel, ngunit hindi makalapit ang binata. Dahil umiikot kay Miguel ang napakalakas na enerhiya ng liwanag at dilim. Parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng hari sa kanyang isip. "Lumapit ka sa akin!" Napapikit si Miguel habang pilit nilalabanan ng boses. "Ayaw ko! Hindi mo matatakasan ang dugo mo." Kasabay noon ay nagsimula siyang makakita ng mga pangitain. Mga lungsod na nasusunog, mga taong tumatakbo habang pinapatay ng mga nilalang ng dilim, at siya nakatayo sa gitna ng apoy habang hawak ang espada ng liwanag na balot na maitim na enerhiya. Napaatras si Miguel. "Hindi mangyayari iyon." Ngunit tumawa ang hari. "Ang kapangyarihan mo ay isinilang mula sa parehong liwanag at kadiliman, at ang kadiliman ay palaging mas malakas." Biglang may isa pang tinig na narinig si Miguel. Mahinahon, matatag. Hindi kailanman mas malakas ang kadiliman sa pusong marunong lumaban. Lumitaw muli sa kanyang isip ang unang mandirigma ng propesiya. Ang lalaking nasa mural ng templo. Tahimik itong nakatingin kay Miguel. "Ang kapangyarihan ay hindi sumpa," sabi nito.
Nasa pagpili mo kung paano mo ito gagamitin. Unti-unting humupa ang kaguluhan sa isip ni Miguel. At sa wakas, muli niyang naramdaman ang sarili niya. Samantala, sa loob ng templo ay patuloy ang matinding labanan. Sunod-sunod ang pagsugod ng mga aswang at kultista. Ngunit dahil sa pagkalat ng enerhiya ng hari ng kadiliman, tila lalo silang lumalakas. Nahihirapan na sina Anton at Tino. Maging si Liza ay nagsisimula ng maubusan ng mga halamang gamot. Hindi natin sila mapipigilan ng matagal. Sigaw ni Anton habang pinapatay ang isang aswang. Biglang may isang dambuhalang nilalang ang bumagsak mula sa kisame ng templo. Isa na namang bangkilan, ngunit mas malaki ito kaysa sa nauna nilang nakalaban. Namumula ang mga mata nito habang nakatitig kay Miguel. "Dalhin ninyo sa hari ang bata," sigaw ng halimaw. Mabilis itong sumugod. Ngunit bago pa nito maabot si Miguel, tumalon si Tino sa harapan nito. "Hindi habang buhay pa ako." Nagliyab ang kanyang agimat habang malakas niyang binibigkas ang sinaunang orasyon. At sa isang malakas na hampas ng kanyang baston, tumama ang liwanag sa bangkilan. Napaatras ang halimaw habang sumisigaw, ngunit sa halip na bumagsak, mabilis nitong sinunggaban si Tino. "Lolo!" sigaw ni Manuel. Napakalakas ng halimaw. Kahit si Tino ay nahirapang makawala. Mabilis na tumakbo si Anton upang tulungan ang kanyang ama, ngunit hinarang siya ng mga aswang. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ni Miguel na nahihirapan na si Tino. Tumanda na ang kanyang lolo. At hindi na nito kayang labanan ng mag-isa ang mga halimaw tulad noon. Napuno ng galit at takot ang dibdib ni Miguel. "Bitawan mo siya!" Biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nagliyab ang espada ng liwanag sa gintong apoy habang may maitim na usok na umiikot dito. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod. Halos hindi makita ang kanyang galaw. At sa isang hampas lamang ng espada, tuluyang nahati sa dalawa ang dambuhalang bangkilan. Tahimik na napatingin ang lahat kay Miguel. Pati si Kael ay tila nagulat. Hindi na ordinaryo ang lakas ng binata. Unti-unting lumapit si Miguel habang hawak ang nagliliyab na espada. At sa bawat hakbang niya tila nanginginig maging ang mga aswang. Ngunit napansin ni Manuel ang isang bagay. Unti-unting umiitim ang mga ugat sa braso ni Miguel at mas nagiging malamig ang kanyang mga mata. "Kuya," mahina niyang bulong. Hindi iyon napansin ni Miguel. Dahil sa sandaling iyon ay isa lamang ang nasa isip niya. Protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit habang ginagamit niya ang kapangyarihan, lalo ring lumalakas ang kadilimang nasa loob niya. Biglang umugong ang buong templo. Mas malakas kaysa dati. At kasabay noon may isang napakalaking kamay na sumira sa bahagi ng bundok sa malayo. Nanigas ang lahat. Mula sa direksyon ng bundok matanglawin, ay unti-unting umakyat sa langit ang maitim na usok. At maya-maya may isang napakalaking nilalang na lumitaw sa gitna ng dilim, ang hari ng kadiliman. Mas malaki ito kaysa sa anumang nilalang na nakita nila noon. Balot ng maitim na enerhiya ang katawan nito. At ang mga mata nito ay tila apoy na kayang tunawin ang kaluluwa ng sinumang tumingin. Napayuko sa takot ang karamihan sa mga aswang. Samantalang si Amara ay lumuhod habang nakangiti. "Maligayang pagbabalik aking hari." Unti-unting ibinaling ng hari ng kadiliman ang kanyang tingin sa templo. At kahit malayo ito,
Parang direktang naramdaman ni Miguel ang tingin nito sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay ngumiti ang nilalang. At sa wakas, umalingaw-ngaw ang napakalalim nitong tinig sa buong lupain. Nakita na rin kita. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang marka sa dibdib ni Miguel. At sa unang pagkakataon, may isang bahagi ng kanyang puso na tumugon sa tawag ng hari ng kadiliman. Wakas.